Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, tips para iwas terminate dito sa Hong Kong. So ayan yung kinakatakot ng mga OFW dito sa Hong Kong, yung termination. Kasi lalo kapag bago ka pa lang and syempre magbabayad ka pa ng utang na iniwan mo sa Pinas. Ayan, mag-iipon ka. Bago ka kasi umalis papunta dito, andun yung mga pangarap, baon ka ng pangarap, baon ka ng nung bago ako dito, gustong-gusto ko yung makabili ako ng iPhone, makabili ako ng branded na shoes kasi ang hirap-hirap bumili ng branded na sapatos sa Pinas. Alam mo yung isang piraso lang yung Adidas ko, dapat mabili ko yun siya sa 13 month ko pa kasi nga namamahalan ako sa 2,000 mahigit. Pero dito sa Hong Kong, mabibili ko siya sa isang sahod lang, mabili ko dalawang sapatos, ganyan. So, ibang-iba talaga. Kaya, yung mga yun is nilista ko sa papel. So, kaya, pagdating dito guys, kailangan meron din kayong projective kung paano mapaganda yung trato or yung pakikisama mo sa amo mo and yung amo mo sa'yo din. So, first is, mag-smile ka, always, good morning. Hanggang ngayon, 1 year and 3 months na ako, pero always pa rin kami nag-good morning, nagti-thank you, and then, basta paggalang always, ayan. So, pag umaalis sila, nagbababay ako. Pagdating nila, yung bungaran mo sila ng maaliwalas mong mukha. Minsan lang ako nagsisimangot dito, and pag nagsimangot ako, yung may topak na talaga ako, pero kahit late na ako matulog or ganyan, walang problema sa akin. Ang nasa mindset ko kasi trabaho yan, kasama yan sa trabaho, so hindi ako nagsisimangot. And yun nga, yung Indonesian na babae, katulong doon sa parents ng amo kong babae, so nagsabi siya sa akin nung nakaraan, sabi niya, nagalit ako nung nakaraan, grabe yung galit ko, sabi niya, kasi alas 12:30 na, tsaka pa ako natapos, kasi ang tagal-tagal nila, mga walang ganyan-ganyan, tapos nagalit daw siya. Alam mo yung kinakausap siya ng matanda, hindi niya sinasagot daw, ganyan, parang wala lang daw siyang narinig, hindi daw siya sumasagot, mga isang araw niya daw ginawa yun, tapos yung matanda, nagsumbong ngayon lahat, nagsumbong sa amo kong babae, sa mga anak niya nagsumbong. So pagpunta namin doon, naglaro kami ng bata, and then nandyan din yung katulong, naglaro din. Ngayon, kasama namin siya naglaro. Ngayon, biglang sumakay yung alaga ko sa kanya. So, tinawag ko, sinaway ko, hindi pwede. Sumigaw yung amo kong babae. Sabi niya, umalis ka dyan. Sabi niya ganun. Tapos, yung mata niya dun sa katulong is masama talaga. Tapos, nung kami nasabi ng katulong, galit sa akin yung amo mo. Sabi ko, bakit? Wala ka naman natang ginawa. Hindi, kasi nagalit ako sa matanda. Sabi niya, anong oras na hindi pa ako pinatulog, anong oras na sila natapos, alas 12 na ako mahigit natapos. Sabi niya ganun. So, hindi ko sila kinausap ilang araw. Ayan, nagsumbong siya sa mga anak niya, parati niya sinumbong. Kaya lahat ng anak niya galit sa akin. So, ayun, kaya yung pagsisimangot is iwasan. Next is, mahalin mo yung bata. Yan talaga yung pinaka-importante dyan. Bata is ituring mo na kapatid mo or anak mo. Kasi pag nakita ng amo mo na malapit ka sa bata, wala nang problema guys. Basta bata yung pag-uusapan, hands up na sila. Kahit gustong-gusto ka nila i-terminate, basta yung bata is malapit sa'yo, kuha mo yung loob, wala na silang magagawa. Pagtsatsagaan ka nila. And next is, follow the instruction, especially kapag sinabi sa'yo na i-hand wash yung mga bagong damit, huwag kang tamad, alam mo yun, may iba kasing katulong na hindi nag-iisip, yung ipasok na lang kahit bago doon sa washing. May tendency kasi lalo pag dikulay yan, dicolor, lalo yung mga pula, itim, yan talaga pag bagong bili is maano talaga yan siya, meron siyang kumukupas. So kailangan mo siyang i-hand wash. Yung iba na tamad, hindi ginagawa yun, pasok lang sa so nahawaan yung iba. Yun yung isang isang minor din ng mga kaya nati-terminate kasi yung hindi nagfa-follow ng instruction. Next is, yung mabigat yung kamay mo ba, yung parati kang nakakabasag, ayaw na ayaw yan ng amo, nagbibilang yan sila. Yung iba, kapag nakatatlong basag ka, parang yun na yung time's up nila, end limit na nila yun, off limit na. Pag nakatatlo kang basag na malala, pack your things, ganun. So, kabahan kayo guys pag pinababa kayo gabi, madaling araw, mahirap yun. Maraming
ganun, pinapababa sila madaling araw. Pero pag kayo pinababa ng ganun, huwag kayong pumayag. Hanggat hindi kayo umaalis sa bahay ng amo nyo, shoulder niya pa rin kayo. So, pag binababa, no, I'm not going to go out today. Sabi mo, this night, ganunin nyo, yung tapangan nyo yung loob mo, wait until tomorrow, how I'm going to travel, ganunin nyo. Tapos, meron akong subscriber na, ayun nga, pinapatrabaho siya sa ibang bahay, so, sinagot niya, and umuoo lang yung amo, pero inuutusan pa rin siya. Matuto kayong so, buti nga siya lumalaban. Sabi niya ginagawa daw siyang tanga, kaso i-replyan ko siya mamaya, nasa spam siya kasi guys tumatawag siya, and ang dami ng ano niya ba, ng chat niya. Ewan ko kung nanonood siya ng video ko, marami siyang chat, and marami din akong iniisip. Nandun yung kailangan kong ma-monetize sa Facebook, ang hirap. So, tulungan nyo naman ako kung nanonood kayo ng YouTube ko. Mag-ano din kayo, follow din kayo sa Facebook ko. Minsan nag-aano din ako doon ng mga videos. So, Genevieve yung name. G-E-N-E tapos space B-H-A-B-E. So, mamaya ko sagutin yung ano niya. Nabasa ko yun kanina pero nandun pa rin siya sa spam kasi nga busy ako. Anong oras na, muntik na akong maabutan ng amo ko, nagtatrabaho pa din anong petsa na hindi pa ako tapos magluto. So, pagdating nila, mainit pa yung itlog kasi late ko na naluto. So, next is, basta follow nyo yung instruction and wag nyo gagalawin yung mga pagkain na hindi sa inyo. Kahit sabihin pa nila na, whatever in the fridge, you can get it, you can cook it. Tapos magugulat ka, sasabihin niya, where is the broccoli? Ganun. Where is the ganun? So, dun, kaya wag kayong mangingialam kasi hinahanap nila yan. Kunwari lang yan na scam. Kunwari lang sasabihin nila, kunin, kainin mo po ano nandyan sa ref. Pero hindi yan ganun. Hahanapin nila. Buti na lang kamo ako. Hindi ako nahanapan kasi hindi ko kinakain. Pero minsan nagtataka siya. Sabi niya, naubos na yung ganto. Sabi ko, binibilangan ko. Naubos na yung boneless chicken. Sabi ko, oo, 2 kinain nyo kahapon. Tapos kanina sa bata, 1. May natira dyan, 1 na lang. Yan. Dapat alam mo kung anong tumatakbo dito sa bahay kasi ikaw yung inaasahan nila, ikaw yung nandito, ikaw yung nakakaalam. And also guys, sa mga kulang ba, halimbawa tissue, wala na, huwag kang tutunganga lang dyan na parang sila pa yung magkaroon ng ay, wala na palang tissue, kailangan ko mag-order. Hindi ganun. Dapat pag nakita nyo, walang tissue, walang mantika, walang ganyan, konti na lang, sabihin nyo na, ma'am, no, like this, tissue already 4 left. Ganunin nyo. So, minsan, meron akong mga niyan, list, nasanay kasi ako sa Pilipinas na pinapa-order kami ng company ng mga supply. So, step by step yan. So, dito sa amo ko, every Miyerkules, yun yung time na mag-order kami ng frozen food, tapos mga sabon-sabon kung anong kulang dyan. Ayan, mga tissue, yan. Yan yung time. Tapos, kapag pang market naman, yung mga gulay-gulay, sinasabi ko yan, Lunes ng umaga or gabi,